Hello, welcome to Water Sign Philippines. So, ito yung reading natin for Water Sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Take only what resonates. Hindi to mag-resonate sa lahat, guys. Unfortunately, hindi ko makuha lahat ng energy ng Water Sign. So, kung makaka-relate ka, makaka-resonate ka, maaaring para sa ang reading. Kung hindi naman, ay ibigay mo sa iba. Okay? Pa-comment na lang dyan, guys, sa baba. Kahit po heart-heart lang, smileys. Malaking bagay yun sa akin. Nagpapakita ng suporta, pagmamahal. Tsaka nagaganaan ako mag-reading kapag may nagko-comment, guys. At be sure na comment nyo ay positive or yung mga experience nyo, okay po yan. Pero refrain na lang po yung negative comments dahil uh, nag-spread tayo ng positivity dito sa channel na ito. Okay? So, kunin natin yung energy nyo dalawa ng person mo. This is love reading, guys. Pwede magkapalit-palit ng roles. Depende sa nangyayari sa inyo. You do have here the Ten of Cups, the Fool, the Temperance card, and the Chariot. Okay? I feel like you're walking away ngayon, sa isang situation. Either kasi with the Ten of Cups, may family na involved, pwedeng pamilyado or yung pamilya mismo ang nagiging involved dito sa connection na to. But with the Temperance, I feel like you're waiting and hoping, dito sa person na ito. The Fool, I feel like gustong yung iba sa inyo gustong mag-take ng risk Yung iba naman gustong yung journey na ito sa connection mo with this person is something na parang kakaiba siya and you want more. Kaya lang ngayon kasi with the Four of Cups, wala kang ginagawa, wala kang magawa because yung iba may third party situation with the Three of Swords, ayan, and with the Three of Cups. Pero nandun yung gusto mong makipag-reconcile sa taong to. Pero wala ka lang talaga magawa. So, all you can do is lumayo, umiwas. At, focus on the things na dumadating. Mga bagong bagay na dumadating sa buhay mo ngayon. But, yun nga, nandun nga, yung hoping mo, wishing na sana itong person na ito magkaroon ng opportunities pa sa inyo. So, merong ending, may disconnection yung iba. But, I feel like some of you, you're going through anong tawag dito? You're going through karmic relationships or karmic connections. No? So, sino ba itong person na nakakonect mo pagdating sa love? The Empress is here. Gusto mo siya. You really do like this person. Physically attractive siya para sa'yo. At saka ano siya parang you really find this person beautiful, babae man o lalaki, LGBTQIA+, whatever the gender is. The Page of Cups is here. Lalo na yung iba sa inyo, medyo bumata yung itsura ng person mo para sa'yo. So, makaka-attract lalo yun kasi, parang hindi siya umi-edad or pabalik yung edad niya, Nung dati, maaaring naging itsura siyang matanda or nagkaroon ng maturity and then biglang all of a sudden, biglang nagkaroon ng pagbatak sa itsura niya. And, mas lalo ka na-attract dahil doon. Page of Wands. So, nakita tayo dito ng communication. Maybe in the past. And from that communication, pwede nagkaroon ng yung beginning doon. Eight of Pentacles, yung iba nagkaroon ng involvement ng money or, pag-uusap na pwedeng may kinalaman sa money. But, for what I can see here, pwedeng yung iba nag-end na ulit yun and nagkaroon kasi ng mga other stuff like new beginnings
na naging dahilan para mas mag-focus doon sa mga new beginnings na yun rather than doon sa mismong connection ninyo, no? So, tingnan natin ano yung mga emotions ninyo sa isa't isa. Yung iba pwedeng nagkaroon ng problem with regard sa finances or money na naging dahilan para mawala yung connections. Halimbawa, may paglipat ng trabaho or mag-focus muna sa career, ganito ganyan. So, isa yun. So, ano yung mga emotion ninyo sa isa't isa? Yeah, a lot of new beginnings. By the way, yung iba sa inyo kasi pwedeng nung nagkaroon ng ending sa inyo ng connection nitong person na to, may mga naging new beginnings din kasi sa inyo, no? Might be sa'yo, as an individual. May nagkaroon ka ng new beginning and then, or siya, tapos nagkaroon ng decision dito na mag-focus dito sa new beginnings na to and then, mawala itong connections na ito, no? So, ano yung emotions niyo sa isa't isa? Spirit guides, angel guides. You do have the Jack of Hearts and the Joker. Yeah, you really do love this. Mahal mo siya eh. Mahal mo siya. And nandun yung may mga bagay ka lang hindi naintindihan sa connection ninyong dalawa. Like, yung iba kaya ka nga nandito because gusto mo siyang maintindihan, gusto mo maintindihan yung nangyayari sa inyo. And the Three of Spades is here. So, sasaktan ka ngayon. Especially kung may third party situation, may isa pa ito sa nakakapagpasakit sa'yo. And ano naman yung emotion ng person na para sa'yo? Hindi ko to kukunin guys, masyadong marami. Two of Spades is here. The Nine of Diamonds. The Nine of Diamonds and the Ten of Diamonds is here. Sa kayo na focus itong person na to is pera. The Two of Spades is showing to me as decision, no, na pwedeng special yung iba sa inyo, lalo na kung ikaw yung gumawa ng decision na yon, nandun yung nirerespeto ng person na to yung decision mo. And yung emotion niya for now is with the Nine of Diamonds, nakikita ko ito as gusto niya maging successful muna, you know, pagdating sa buhay, pagdating sa career. So, you could be dealing with a person na talagang motivated gumawa ng mga actions ngayon, especially pagdating sa career niya. And pwedeng marami kasi siyang obligasyon. And if ever, hindi para sa lahat but with the Eight of Spades, if ever na yung person na kakonect mo is stuck sa isang connections or sa isang connection, no? Pwedeng ito yung ginagawa ng person mo na parang kailangan ko unahin yung mga obligasyon ko pagdating dito sa bagay nito and connection na ito. So, what will happen in your future for the both of you? I feel like sexually, nandun pa rin yung connection sa inyo. So, pwedeng yung iba guilty dyan. Nagkakaroon ng sexual connection, even fantasizing, kahit wala siya, hindi siya, pero may mga times na you're imagining this person sexually. In the future, ano naghihintay para sa'yo? You do have the Eight of Hearts, the Seven of Clover, and the Four of Clover. Two of Diamonds is at the bottom of the deck. In the near future, para sa inyong dalawa.
You do have your 3 of Diamonds, the King of Diamonds, the 8 of Spades. So in the future, 9 of Clovers at the bottom of the deck. Aries, Leo, Sagittarius energy. Well, in the future, nakikita natin with the 7 of Clover na pwedeng ang focus mo kasi dito is stability. So, pwedeng not unless nakikitaan mo ng stability yung connection. I don't find this na magre-risk ka sa person na ito. Like for example, lalo na kung committed ka pa or committed pa siya, so imposible naman yung connection, yung relasyon ninyo. Diba? So, hindi ka para mag-take ng risk. Kasi nandun yung commitment pa niya or ikaw sa isang relasyon. So, mahirap yun. Ayaw mo namang magkaroon ng third party situation. So, you will be more focused sa iyong stability, home, ganito, ganyan. And yung person na to, with the 3 of Diamonds, nakakita tayo dito ng growth, financial growth, no? I can see money, I can see stability sa kanya, which is also a good thing kasi yun naman talagang gusto niya mangyari. And with the 8 of Spades, yeah, this person pwedeng nananatili siyang stuck sa situation niya, especially relationships para sa iba. And yeah, nagtutuloy-tuloy yung ganitong klaseng connection ninyo in the future. 9 of Clover is here, but I can see challenges para sa person na to. The 5 of Clover is here. Nakakita tayo dito ng pag-aaway regarding obligasyon, especially if you're dealing with a married man, married woman. So, nandun yung pwedeng magkaroon ng pag-aaway regarding sa obligasyon. Kasi, of course, if there's children or kids na involved, pwedeng ano ba yung obligasyon mo? Ano ba obligasyon ko? Ano ba obligasyon ng partner ko? Parang ganun. And they're having problem kasi pagdating sa usaping obligasyon, pwedeng isa sa kanila is hindi mapangatawanan or hindi maibigay, hindi makapag ang tawag dito, maibigay yung kanyang dapat ibigay sa partnership. Kasi kailangan give and take yan. Hindi pwedeng give lang ako ng give. Paano ka naman? Di ba? So, they're having problem pagdating sa relationship dito. Pagdating sa person na ito. At ito ay may kinalaman sa usaping obligasyon. Okay? So, thank you for watching, guys. Hopefully, nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Please do like and subscribe. I don't know if you're dealing with a person na parang siya, night owl, kung tawagin. Mas gising siya sa gabi. And this could be a reading. Thank you for watching, guys. I love you all, and bye-bye.